Okay. So, usapan natin ano ba yung mga pangako ng Panginoon. Okay. Kung natatandaan nyo, last week ay natapos tayo doon sa 4 na major event ng Genesis. Tama? Yung creation, yung pagkahulog yung fall ng tao sa sin, tapos nagkaroon ng flood, at napag-usapan natin last week about yung scattering ng nations. Okay, nagkaroon ng beginning of nations. So here, pag-uusapan natin yung part 2, which is ng Genesis, ay pag-uusapan natin yung 4 na importanteng tao na kilala natin sa kwento ng Genesis. At ito po ay si Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. I don't know with you kung narinig nyo na one time, may mga pastor kayong nakilala na nag-pray na, Panginoon, salamat po sa pangako mo kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. May narinig na kayong panalangin? Kasi we are claiming that the promise of God ay all throughout generation. Hindi ito kumukupas at hindi ito nakadepende sa event, sa circumstances ng buhay ng isang tao. So pag-uusapan natin ngayon, we will focus sa buhay ni Abraham. Okay? So, all throughout from chapter 12 up to chapter 25. So, nakafocus tayo kay Abraham. Kung matatandaan po ninyo, last week ay may pinag-usapan tayo. Ano yung pinag-usapan natin last week? The beginning of, may nakakalala? Letter C ang simula? Confusion. Sabi natin last week, doon sa kwentuhan natin, that yung in Christ and in the ark. Naalala niyo po yun? Yung dalawang salita na kung saan, sabi doon, that all of us, today, we are in Christ. Tama? Parang katulad ni Noah, people na kasama doon sa barko, sa ark, is in the ark. Alam natin, na sa kwentuhan natin last week, na wala namang timon, walang GPS, o walang high-tech na gamit si Noah that time, pero dumating siya dun sa punto na kung saan, of all places, sa bundok pa ng Ararat, sa pinnacle, sa pinakatuktok. Bakit? Kasi merong purpose ang Panginoon kung bakit niya doon nilagay. Tama po? At sabi nga natin, si Noah ay nagtiwala habang sila ay nandoon sa ark, in the ark, dahil alam nila na ang Panginoon ang nagsara ng pinto, the Lord will protect them as well. At sa pagbuhay po natin ngayon, when we are in Christ, tayong mga kasama na kay Kristo, sabi doon, yung ating kaligtasan, yung ating safety, okay, ay nakadepende po ito doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At alam natin na si Jesus ang ginawang provision ng Panginoon para po lahat tayo ay maligtas sa penalty ng kasalanan. At napag-usapan din natin sa Genesis, dalawang bagay yung ating makikita. Ito yung who He is to us. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? At pinag-usapan din natin who we are to Him. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Sa lahat ng ginawa ng tao, at dumating doon sa puntong ang tao ay paparusahan dahil sa kanilang kasalanan. Dahil alam natin na maganda ang plano ng Diyos, at ang kailanman ng Panginoon, sabi nga doon sa devotion kagabi ni Kuya Richard, He will not condone sin. Okay? Hindi pagkasalanan, at ito ay kanyang dapat na kung mapupurusahan ka, di ba? Kasalanan pa rin yun. At hindi ito kinukondone o kinukonsinte ng ating Panginoon. Dahil ang original na plano ng Panginoon is to have fellowship with man, with human beings, at tayo ay ginawa ayon sa kanyang wangis, pero ang tao ay hindi sumunod. Doon pa lang makikita natin kung sino tayo sa harap ng Diyos at sino ang Diyos sa buhay natin. So in review, sino ba si Jesus sa buhay mo? Yung totoo, maybe some of us ay para lamang siyang band-aid, no? Pag kami kailangan, Lord, help me. Kapag ka mayroong problema, Lord, rescue me. Parang band-aid. O yung iba naman, ang tingin kay Jesus sa Panginoon ay, vendo machine. Alam niyo yung vendo machine? Pag naghulog ka ng 1 real, anong lalabas? Tubig. Pag 2 real, soft drinks. Parang hindi pa kayo nakakita ng vending machine. Tama.
Yung iba, ang tingin natin sa Panginoon, ganoon, Lord, gagawa ako ng mabuti dahil alam ko, pag gagawa ako ng mabuti, bibless mo ako. May mali silang perception tungkol sa Panginoon. Nakukuha niyo po. Hindi nakadepende ang pangako ng Panginoon base sa ginawa mo. Kundi nakadepende ang pangako ng Panginoon dahil siya ang nangako, He will preserve that promise. Nakukuha niyo po. Okay, so tuloy natin. At napag-usapan nga natin last week, sabi natin na ang Panginoon ay patiently waiting for us. Sa ating mga mananampalataya. Ano yun? That we, you and me, will do our part to share the gospel. Tama? Natatandaan niyo yung tatlong parable? Hindi dahil nakita nila yung hinahanap nila, kundi yung joy nung nakita yung kanilang hinahanap. Tama po? Okay, at dito natin makikita how much more kung may isang kaluluwang nagbalik sa Panginoon, libo-libong anghel na ang natutuwa. What if kung more than one, kung let's say 100, gaano kayang kasaya yung party-party na ganon? So therefore, kung gusto natin patuloy na sumunod at tayo ay tinawag to make disciple, sabi doon, let's share Christ. Ang tanong kasi, bakit ka ba naging Christian? At tingin nyo, to know Christ? Bakit ka naging Christian? To attend ng service? Tumugtog? Kumanta? Magbasa ng Bible? The reason why tayo naging disciple ni Christ, coming from the word disciple, meaning follower. Kaya nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang huli niyang habilin, ano raw? Make disciple. At nung tinanong si Jesus, ano ba yung, bakit ka ba naparito sa lupa? I don't know if you remember sa Bible, sinabi doon, naparito ako sa lupa upang sundin ang kalooban ng Ama. Naalala niyo po yun? Parang nagugulat kayo. Sundin ang kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Manumbalik ang lahat ng kanyang sangnilikha na magkaroon ng relasyon sa Diyos. That's why mga kapatid, ang finished product po ng isang Christian ay hindi makilala si Kristo lamang, kung hindi, we will make disciple. Yun po talaga yun. The reason why meron tayong equipping because we are here to make disciple. May we ask everyone to stand and let us read the word of the Lord. Sabayan niyo po ako magbasa. Genesis 12, 1 to 9. Tinagalog na lang po natin. Sige po, pakibasa. Sinabi ni Yahweh kay Abram, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taong gulang. Sumama sa kanya si Lot, isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Canaan pagdating nila roon. Nagtuloy sa Abram sa isang banal na lugar, Shechem, sa malaking puno ng More. Noong naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita si Abram, si Yahweh ang sabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyo. At nagtayo sa Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya ng kabrulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo siya roon ng altar, sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Canaan. Panginoon, patuloy nga pong mangusap ka sa amin, Banal na Espiritu, kumilos ka po sa aming buhay. At hayaan mo po ang lingkod mo, Panginoon,
I submit to you, Lord, override my preparation. Itago mo po ko sa likod ng iyong krus. At ang salita mo lamang at ang iyong kapangyarihan ang siyang dumaloy po sa buhay at puso ng bawat isa. At sa lahat po ng nanonood. All of this we pray with thanksgiving. Amen. Okay, so tuloy natin. Napag-usapan natin before na doon sa Genesis ay hindi natin gagawin siyang verse by verse. Pero yung Genesis 11 is one of the most searched Bible verse. Okay? Doon po sa ating pag-uusapan. At dito nakita natin, Genesis, it should be Genesis 12. Okay, Genesis 12. Yung kwento, nagkaroon kasi ng matinding taggutom sa lupain ng Kainaan. Okay, kaya umalis doon si Abraham at naglakbay sila patungong Ehipto upang doon sila ay manirahan. Nung sila ay malapit na doon sa hangganan, sinabi niya doon kay Sarah. Sabi niya, Saray, napakaganda mo. Okay? Kapag nakita ka ng mga taga-Ehipto, sasabihin nilang, asawa kita at papatayin nila ako upang makuha ka. At ang mabuti pa, sabi niya doon, sabihin mo na lamang sa kanila, magkapatid na lang tayo. Sabi ni Abraham. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na si Abraham sa Ehipto, sa Egypt, napuna ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. At nung nakita ito ng pinuno, binalita ito doon sa Paraon. Sabi niya, Paraon, may marong isang magandang babae doon. Pagkatapos, inutos ng Paraon na kunin si Sarah at dalahin sa palasyo. Kasi napakaganda daw talaga ni Sarah doon base sa description. Dahil sa kanya, mabuti yung naging pagtanggap ng Farao kay Abram at sa lahat ng kanyang kasama. At ang nangyari, binigyan pa nga sila ng maraming tupa. Parang regalo. Okay? Kambing, baka, asno, kamelyo, at binigyan din sila ng mga alipin. Kaya dahil dito, sa pagkakataong ito, pinahirapan ni Yahweh ang Faraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Yung karamdaman, ang sabi ng mga scholar, ay parang skin disease. Yung nangyari sa kanila. Kaya si Abram ay pinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo si Sarah? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Nakukuha niyo po yung kwento. Inutos ng Faraon na sa lahat ng kanyang tauhan na paalisin ang mag-asawang ito, dala bit-bit yung lahat ng kanilang ari-arian, pati yung ibinigay sa kanila, pati yung mga alipin na nakasama nila. Kung iisipin natin mga kapatid, yung Genesis 12 ay isang malaking declaration at papapakita po ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay po ni Abraham. Kalaunan ay tinawag nating Abraham. Sa pangakong ito sa lahi ni Abraham, yung pong dakilang bansa ay sa kanilang manggagaling. Pag-uusapan yung kanyang pangalan, at dito makikita natin na naitala po sa Biblia that yung plano at offer ng Panginoon na kaligtasan dahil sa ginawa ni Adan at Eva until doon sa lahi ni Abraham, dito ipinakita na ang Diyos ang tapat sa kanyang pangako at sa lahi po ni Abraham magmumula ang isang tagapagligtas. Okay? At dito rin natin makikita na sa Genesis 12 from Abraham, tinawag siyang Abraham. Okay po. From Sarai, pag sinabing Sarai, Hebrew word, meaning parang sumasamba sa buwan. Yun ang ibig sabihin ng Sarai. So pinalitan ito ng Sarah. Tandaan natin, nung sila ay pumasok sa Egypt, si Abraham ay 75 years old na. Matanda na siya. At the same time, hindi lang yon. Si Sarah po ay isang baog. Isa siyang baog. At dito natin makikita na kung paano ba ipagpapalain ng Panginoon si Abraham. Kung siya ay matanda na at si Sarah naman ay baog. Paano mangyayari yung gagawin siyang great nation? At dito natin makita, all throughout ng journey po ni Abraham, wala siyang ginawa kundi sumunod sa Panginoon. At makikita natin dito that pagpasok pa lamang nila ng Egypt, meron na agad na ginawang mali si Abraham. Ano yung nakakita niyang mali?
Sinungaling siya, no? Parang ang ganda-ganda na ng pangako sa kanya ng Panginoon, sa verse 1 to 3. And then, sa ganda ng pangako ng Panginoon, biglang parang akala natin, perpekto na si Abraham kasi siya yung napili ng Diyos. Tama po? And yet, pagpasok sa Egypt, ang una niyang ginawa, deception. Kaya pag nag-aralan natin yung sa buhay ni Isaac tsaka ni Jacob, yung kasalanan niyang pagsisinungaling, yung deception, mapaglinlang, tuso, pati sa tatlong anak niya, sa lahi niya, inabot pa rin nila yun. Nakukuha niyo po. But here we will focus doon sa pangako ng Panginoon. In spite na si Abraham ay hindi tapat sa Panginoon. At dito natin makikita, mas takot si Abraham sa sasabihin at gagawin ng tao sa kanila kaysa sa pangako ng Panginoon. At sabi nga, gustong i-ensure ni God that yung pangako niya ay tapat. Kaya ano nangyari? Di ba? Parang biglang nagkaroon ng massive skin disease among them, parang plague. Tapos sinabi doon, nung na-discover nga pala ng Faraon, na hindi pala ito kapatid, kundi asawa pala. Kaya sinauli, di ba? Tapos pinalayas. Dito natin makikita, kung naalala niyo yung kwento, na sabi doon, umalis sa Tera, sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, at ang asawa nitong si Sarai, at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon sila nanirahan. Bakit kaya? From doon sa drawing natin, doon sa Ur, dapat ay papunta sila sa Canaan. And yet, sila muna ay nagstay sa saan daw? Ano yung number 2? Haran. Nagpunta muna sila doon sa Haran. At dito natin makikita, from travel nila sa Haran, sila ay papunta doon sa Canaan, soon to be yung promised land. So bakit ganon? Makikita natin that even si Abraham, along his journey, he followed God. Makikita natin, sinabi dun sa Acts 7, 2-4, basahin po natin ang sabay-sabay. Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwanan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya, umalis siya sa lupain ng Kaldeo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya ay pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na kanyang tinitirahan ngayon. So dito natin makikita, there is a reason why the Lord from Ur, papuntang Haran, at from Haran, papuntang Canaan. At makikita natin dito, pinapakita po, mga kapatid, that si Abraham, even though siya ay pinili ng Diyos, sino ba si Abraham that time? Sino ba si Abraham na pinangakuan ng Panginoon? Ang sabi dito po, sa Joshua 24, 2 and 3, para makilala natin si Abraham. Sabi doon, pakibasa po. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno, si Abraham, ay nanirahan sa kabila ng ilog ng Euphrates. Isa sa mga ito, si Tera, tatay ni Abraham, at ni Nahor. Ano raw? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa lupaing ng Canaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac. From here, makikita natin that si Abraham, even though siya ay pinili ng Diyos, siya ay pinili ng Diyos hindi dahil sa kanyang credential. Nakukuha niyo po? Pinili siya ng Diyos hindi dahil siya ay 75 years old o ano man yung matapang man siya o great warrior siya. The moment that pinili siya ng Panginoon, yung buhay ni Abraham, siya po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Meaning to say, wala siyang pananampalataya sa ating Diyos. Tama po? Yun ang sabi sa Biblia. Kaya naman, dito nakita natin, tinawag si Abraham sa kabila ng hindi naniniwala si Abraham sa ating Diyos. At nung si Abraham ay naniwala, naranasan ng kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Sabi doon, tinawag ko si Abraham, buhat sa lupain iyon, dinala ko siya at pinatnubayan. Saan daw? Sa lupain ng Canaan. Alala niyo yung drawing? From Ur to Haran to Canaan. Okay? At dito sabi, pinarami ko ang kanilang lahi at inilagay ko sa kanya yung pangalang si Isaac. At dito rin po natin makikita sa Genesis 31:53. Ang sabi doon, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinasamba ng amang niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Makikita natin dito yung tatlong pangalan. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Nakuha po. Si Abraham, Isaac, and Jacob. Tatlong pangalang binanggit na kung saan doon tayo nakafocus sa Genesis. Bakit gano'n? Bakit nabanggit yung pangalan ng mga taong ito? At sa bandang huli, sa Genesis 50, yung pangako din kay Joseph. Makikita natin dito na ang ating pong Diyos is God of all season. Okay? Hindi nakadepende lamang kay Abraham, kundi sabi doon, ang iyong yung descendant, saling lahi? Okay. Ay sabi doon, ay aking pagpapalain. Ano man yung iyong tribo, yung generation mo, sabi doon, the Lord will keep His promises. Parang tayo. The moment we accept Christ, ilan sa pangako ng Panginoon na nabasa nyo sa Biblia, na in-apply nyo sa buhay nyo at kinlaim nyo ang totoo? Meron ba? Ano yung mga pangako ng Panginoon na nakita nyo, totoo ito sa buhay ko kasi tinulungan talaga ako ng Panginoon? All throughout, as we continue to read the Bible, at may mga tinatawag tayo doong claim, promises to claim. May mga pangako ang Panginoon doon. Nawa sa inyong pagbabasa ng Bible, try to read, memorize, and study it. Dahil darating ang panahon, yung pangakong iyon, mapapatunayan po ninyo sa buhay nyo na ito ay totoo. Nandyan pa po kayo. Dito natin makikita po, sa Romans 11:6, ang sabi, At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Pag sinabi po kasing grace, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat and yet binigay sa iyo ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Parang yung lagi kong sinasabi, halimbawa, merong isang mayaman nagpunta rito. Ang sabi, lahat kayo ibibigyan ko ng tagwa 1 million real. Type nyo. Parang ang sama ng loob. 1 million. Di ba? Siyempre, gusto natin yon. Ang tawag doon, kahit hindi pangit ka, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit ano man yung estado mo sa buhay, ang sabi ng mayamang tao, all of you, I will give you 1 million real. Ang tawag po doon ay grace. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung kanyang biyaya kahit ikaw ay galing sa sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit ikaw ay hindi matino yung buhay. Ang sabi doon, lahat kayo ay makaka-receive ng grace. Nakukuha niyo po? Ang tawag doon ay grace, meaning to say, kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, hindi ito dahil sa ating mabuting ginawa. Nakukuha niyo po? Kasi sabi doon, no? At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahan loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa ating gawa. Remember Ephesians 2:8 and 9? We are saved by through faith. Diba? Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi ito dahil sa inyong mabuting gawa, di ba? Upang walang sino man sa inyo ay makapagmalaki. So yung kaligtasang meron po tayo ay dahil po sa kagandahang loob
ng Panginoon. The reason why the Lord save you and the Lord is using you this time, hindi dahil meron kang talent. Hindi dahil magaling ka. The reason why the Lord save you, dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. That those who will call on the name of the Lord will be saved. Nandiyan pa po kayo? You will be saved. Kaya pag ikaw ay nasa ministry na, kapag ikaw ay medyo nakakaangat-angat na sa buhay, kapag ikaw ay medyo nakakaramdam ng haya-haya ang lahat, tandaan mo, yung kaligtasan mo, yung estado mo sa buhay ngayon, yung naipon mo kung meron man, ano man yung gamit na meron ka, hindi yan dahil pogi points. Hindi yan dahil sa amazing me. O, kuha niyo po. It is all because of the grace of God. I hope malinaw sa ating lahat na tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating gawa, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi dahil tayo ay maraming ginawa para sa Kanya. Nakukuha po? Ang salita ng Panginoon will stand firm. Biyaya ng Diyos na ikaw ay magising sa umagang ito. Kagandahang loob ng Diyos na ikaw ay kumakanta sa araw na ito. Kagandahang loob ng Diyos na ikaw ay nagtatrabaho sa lugar na ito. Kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng regalo. Ano yung regalo? Pamilya, anak, career. Lahat ng ito ay bonus points. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At kung meron kang planong magmalaki, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Nakukuha niyo po. Dahil sa kanyang kagandahang loob. Pag-usapan natin yung Genesis 12 at sa simula po ng ating hindi po. Nasa gitna na po tayo. Pag-usapan natin, tatlong bagay ang tandaan natin, yung the blessing of the promise of the Lord, the response or Abram's response to the promise of the Lord, at yung pangatlo, the gracious preservation of the promise of the Lord. Tatlong salita, blessing, sabihin natin blessing, response, preservation. Blessings, response, preservation. Dito natin makikita na kapag ang Diyos ang nangako, kanyang gagawin. Amen? Okay, I hope lahat tayo ay excited to hear ano yung mga pangako ng Panginoon. And I pray that all of us will continue in faith dahil sa pangako ng Panginoon. Pag-usapan natin yung number 1. The blessing of the promise of the Lord. Sabi doon sa Genesis 12, 2 and 3, basahin nga po natin. And bless you, and make your name great, as you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Here, sa verse 2 and 3, makikita natin yung 5 pangako ng Panginoon. At kung babalikan niyo po yung Genesis 11, meron ding 5 sumpa ang Panginoon. I don't know if you recall, but kindly read Genesis 11. In Genesis 11, makikita niyo doon yung 5 sumpa na ibinigay sa tao. At here, sa Genesis 12, merong 5 pangako ang Panginoon na kung saan the Lord will bless. 5 beses na sinabi yung salitang bless. Okay? Dito makikita natin, sabi doon sa number 1, I will make you a great nation. Unang pangako. I will make you a great nation. Alam natin that doon sa verse, nakita natin, out of the blue, ay biglang lumabas yung pangalan ni Abraham. Tama? Out of the blue. Pero doon siya kasi sa pinakabandang Genesis 11, baba, ay makikita natin, lumabas na yung pangalan ni Abraham dahil siya ay nasa descendant ni Seth. At dito natin makikita, dito sabi doon, inuutosan ng Diyos na lisanin niya yung kanyang bansa, kasama ng kanyang tao, kasama lahat ng alipin, sa isang lugar na hindi niya alam. Okay? At dito natin makikita yung pangako ng Panginoon that pag sinabi ng Panginoong, I will bless you, He will bless you. At nakikita natin dito that
sa buhay din po natin. Okay? Sa kabila ng pangako na kung saan ay pagpapalain siya ng Panginoon, sa descendant niya manggagaling yung maraming lahi. And yet, 75 years old na siya. Tapos baog pa si Sarah. So paano mangyayari yun? That the Lord will bless and make His name great. Nakukuha niyo po. Lagi natin sinasabi sa Diyos ay posible. Kahit sa tao ay imposible. I will make you a great nation. Dito po natin makikita ang unang pangako ng Panginoon at ang makikita ang pangalawang pangako ng Panginoon. Ang sabi doon, and make your name great. Sino si Marvin Mercado? Kung hihimay-himayin niyo po, galing sa isang pangalang hindi kilala. Galing sa isang lahi na kung saan sinusumpa at ito ay baon sa kasalanan. If you're going to trace your name, sino si Kuya Richard? Sino si Kuya Lionel? Sino si Kuya Arman? Sige nga. Makikita natin dito that yung pinanggalingan natin ay hindi naman talaga kilala. And yet, katulad ni Abraham, na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi doon, I will make your name great. At makikita natin dito, simula nung 2,000 years ago, pinag-uusapan na si Abraham. Until now, ay pinag-uusapan pa rin yung kanyang pangalan. Bakit? Dahil ang Diyos lamang po ang may kakayahan na gawing dakila ang iyong pangalan. Ang Diyos lamang po ang may kakayahan na kung saan ang pangalan mo ay pag-uusapan from this generation to next generation. Dahil kung pag-uusapan po ang pangalan ko at pangalan nyo, baka po yung mga magiging apo natin, kakalimutan na tayo. Bakit? Eh, puro kalokohan yung alam eh. Tama? Walang maaalala sa atin kundi yung lahat ng masamang ginawa natin. Tayo pa naman ganun. Gawa mo ng 10 mabuti. Gawa ka isang mali. Anong pag-uusapan sa next generation? Sa manugali niyan. Eh, sana yung siyam na ginawang mabuti? Wala na. Nakukuha niyo po. Ang Panginoon lamang po ang may kakayahan na ang pangalan mo ay dalahin from one generation until this generation. It is not on our own effort. Kahit anong gawin mo, pagandahin, linisin mo yung pangalan mo, only God can make your name great. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon. Pangako ng Panginoon. So kahit na ito ay matanda na si Abraham, kahit na baog yung kanyang asawa, it's still the Lord promise, you and I will make your name great. Gusto nyo maging dakila sa harap ng Panginoon. Gusto nyo mo, ang pangalan mo ay pag-usapan from this generation to the next generation. Sabi na sa kanta ng mga bata, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of them all. Naging servant si Abraham sa harap ng Panginoon. That is the reason why his name become known. And take note, it is not on your own doing and effort, kundi dahil sa sinabi ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Tuloy natin. Sabi doon, you shall be a blessing. Ilang beses na pagka nakita tayo ng kapatiran, ng pamilya, ng asawa, ng anak, sa trabaho, pag nakita, dalawa lang yun. It's either iiwasan ka or sasalubungin ka. Pag nakikita tayo ng kamag-anak natin, sa tingin nyo, sasalubungin kaya tayo o iiwasan tayo? The blessing that we are talking about here is anuman ang iyong hawakan ay pagpapala sa iba. Anuman ang iyong tungtungan ay magiging pagpapala sa iba. Kung saan ka man magpunta, the Lord will bless you. Bakit? Dahil kaakibat po sa pangako ng Panginoon, if we will continue to become the servant of the Lord, you and I will become a blessing. Nakukuha ba?
Gusto nyo maging blessing sa iba? Parang ayaw. Yung totoo, gusto nyo maging blessing sa iba? Then, sumunod tayo sa Panginoon. And His promise, and I will, and you shall be a blessing. Nakukuha po. Ang kadalasan kasi, akala natin that we will become a blessing to others, our name will be known, and parang pagkapalain tayo ng Panginoon base sa ating ginagawa. Okay? Hubarin niyo po yung nasa mindset ninyo, hubarin niyo yung luma nating pagkakaintindi that the Lord will bless me because I will attend, I will be used by God, the Lord will bless me kasi masipag ako, nagbabasa ako ng Bible, and everything. Marami tayong ganun. Ang thinking natin sa Panginoon ay piggy bank. Kailangan kong gumawa ng mabuti sa Panginoon. Bakit? Kasi pagpapalain niya ako. Hubarin niyo po yung ganong thinking. Because kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, tumalikod sa iyong mga maling gawa, at patuloy na nagpakumbaba sa harap ng Diyos, the Lord will bless you and you will become a blessing to others. Amen po? Parang galit na kayo agad. Okay, tuloy natin. Ang sasabi doon, and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. Makikita natin dito that yung promise ng Panginoon, pag sinabi niya, kanyang ginagawa. And all throughout sa buhay po ni Abraham, when God said, I will bless you, kahit sumpain ka ng maraming tao, still the Lord will bless you. Narinig nyo na yung sinabing, pag ito ay ukol, ito ay bubukol. Kapag ito ay tinadhana sa iyo, walang makakapigil. Nakukuha niyo po. Ganun sa Panginoon. Kahit pigilan ito ni Satanas, kahit dumating yung panahon parang everything else failed or failed, pag sinabi ng Panginoon, I will bless you, I will bless you. I will curse those who curses you. Pag sinumpa ka ng iba, sige. Kasi po, hindi nakadepende ang masamang salita ng tao sa iyo. Nakukuha niyo po? Kasi may mga thinking tayong pagkagalit ka, sinusumpa mo yung tao. Tama? At kapag ikaw ay walang paniniwala sa Diyos, naniniwala ka dun sa tinatawag na sumpa. Nakukuha niyo po? Hindi po nakaka-apekto ang sumpa ng tao sa iyo. Dahil mas makapangyarihan po ang salita ng Panginoon, take note, sa mga taong nagmamahal at may tiwala sa Diyos. Nakukuha po? Kahit ikaw ay nakakarinig ng maraming salitang mamatay ka na sana, hindi na sana dumami yung lahi mo, kahit dumating yung time na kung saan sinusumpa kita, wala kang magagawa doon. But there's one thing you can do. Cling on to the promise of God. Amen. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. At ang maganda rito, pinakamaganda sa lahat, ang sabi doon, all the families of the earth will be blessed. The blessing po ng Genesis 12:3 ay yung pangako ng Diyos from Abraham generation until po sa panahon natin. Ano yung pangako kay Abraham? The Lord will save him. Tama? Sa lahi niya manggagaling yung magliligtas, yung Messiah. Alam natin na from Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, so and so forth, at ang huling descendant ay sino? Si Jesus. Siya yung huling descendant. Na kung saan sinasabi po, kung ang Diyos ay nangakong ililigtas niya, ang lahi ni Abraham hanggang sa lahi ni Jesus. At sabi doon, those who will call on the name of the Lord will be saved. Therefore, sabi doon, all the families of the earth will be blessed. So, paano umabot sa atin yung pangako ng Panginoon? Remember the cross. Ano makikita doon sa cross? Ano yung ginawa ni Jesus? Siya ay namatay para sa
Kasalanan ko at kasalanan natin. And we believe that Jesus died and rose again after 3 days. Tama? At sa kanyang pagbabalik, He will become our Savior and our Judge. One thing is for sure, ang sabi sa Biblia, and we believe that He will return. Nakukuha niyo po. Ganun katapat ang pangako that sa Abraham hanggang sa panahon ni Jesus at sa panahon natin ngayon, ang pangako ng Panginoon ay nananatili. Nakukuha niyo po? Okay. Tuloy natin. Ang sabi po dun sa Galatians 3:8, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Yung hentil, tayo po yon. Okay, yung mga Hudyo, yung lahi ni Abraham, yung kung saan pinanganak, yung mga taga-Israel. Nakukuha niyo po? Pag sinabing Gentiles, tayo yon. Sabi doon, God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Dito nakikita natin that God counted Abraham as righteous. Para saan? Dahil sa believing siya ay naniwala sa ating Diyos. Nakukuha niyo po. And all of us, ang mukha nung sinabi doon sa devotion kagabi, kung nanood kayo nung devotion kagabi, yung word na justification. Nakukuha niyo po yun? Inaring ganap. Inaring ganap. Hindi ka anak ng Diyos, pero you are justified. Ikaw ay inaring ganap. You belong to the family of God. Nakukuha niyo po? You are justified. Ikaw ay inaring ganap. You are declared righteous in the sight of God. Paano nangyari yon? Nung tayo po ay naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Period. Nakukuha po. At kung ikaw man ay gumagawa ng mabuti, dahil ikaw ay ligtas na. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Pangalawa, Abram's response to the promise of the Lord. Basahin natin yung Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called, obeyed when going out to a place which he was received for an inheritance, and he left not knowing where he was going. by faith, Abraham, nung siya ay tinawag, anong ginawa niya? He obeyed. Saan siya nag-obey? Sa isang lugar na hindi niya alam kung anong dadatnan niya doon. And yet, he obeyed. Nakuha niya po. At hindi niya rin alam kung ano yung matatanggap niyang inheritance. At sabi doon, pumunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung saan siya papunta. Ito yung tinatawag na parang suntok sa buwan. Pero sa ating pong Panginoon, walang suntok sa buwan. Nakukuha niyo po. Pag sinabi ng Panginoon, kanyang ginagawa. That is why, mga kapatid, yung faith, it has something to do with your eternal perspective. Paano ibig sabihin nun? Kung tayo man ay naririto sa panahon ngayon, habang tayo ay nabubuhay, remember the word faith. Yung faith na meron ka, it will bring you into eternal life. Tama po? Eternal perspective. Yung lahat ng ginagawa mo ngayon at lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, gusto mo man at hindi, komportable ka man at hindi, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, dadadalahin ka sa eternity. Therefore, whenever kung ano man yung meron ka sa buhay mong dinadaanan ngayon, kung ano man yung nakikita mong parang may kulang, parang tahimik, parang wala lahat, tandaan natin that God will make a way kahit alam natin parang wala lahat. Bakit? Because by faith, papasok yung eternal perspective. Kaya pagka ano man yung nangyayari, lagi mo sasabihin, Lord, alam ko meron kang plano sa akin sa panghinaharap. Eternal. Panghinaharap. Kaya kung ano man yung meron tayo sa buhay natin ngayon, pagsubok, trials, challenges, mga bagay na parang walang katapusan, tandaan mo that this thing will soon to pass, but the promise of the Lord will remain forever. Nakuha niyo po? Amen. Kaya sa buhay na meron tayo ngayon,
always keep in your mind yung eternal perspective. Dahil pagkatapos ko sa lupang ito, hindi talaga ito yung aking tahanan. Ang tahanan ko ay sa langit. Eternal. So yung pananaw mo sa buhay, dapat laging doon nakatuon. By faith. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, and yet, he obeyed. Ang sabi doon, si Abraham. Kung tayo po at ang buhay natin ay pag-uusapan, hanggang saan tayo magtitiwala sa Panginoon? Hanggang saan? Natanong niyo na ba yan? Minsan, ang alam lang natin, minsan si Jesus, ang thinking lang natin, nasa box. Lord, dito ka lang ha. Pagka mabigat na yung problema ko, ako nang bahala ha. Di ba? Minsan meron tayong limitation sa kayang gawin ng Panginoon. Minsan iniisip natin, komportable ako rito, Lord. Kaliwali ka muna, ito muna gagawain ko. Bakit? Hindi ka kasi nananangan doon sa kanyang pangako. At sabi doon, yung faith, it has something to do with your eternal perspective. Huwag nating i-box o ikahon ng Panginoon. Mas marami po siyang magagawa kung hahayaan lamang natin siya sa buhay natin siya ay kumilos. Kaya anong ginawa ni Abraham? Genesis 12:4, Abraham went forth. Part ng blessing ng Panginoon, yung tinatawag na that you need to go forth with joy. Umalis ka. Pag sinabi ng Panginoong, umalis ka rito, papupuntahin kita rito. Abraham obeyed. Nakukuha niyo po. Our response should be obedience. Dahil mga kapatid, there is a blessing to those who obey the Lord. Nakukuha niyo po. Imposibleng ikaw ay pasaway sa harap ng Diyos, and yet, ikaw ay pagkapalaan niya. Hindi pa nangyari yon. Baka yung blessing na meron ka ngayon na inaakala mo, ikaw ang may kagagawan, hindi kasama sa plano ng Diyos. Nakukuha niyo po. There's a blessing to those who obey the Lord. At nakita natin sa buhay ni Abraham, he moved, he obeyed, he went forth with joy, with enthusiasm, with eternal perspective. Pag sinabi ng Panginoon, tumayo ka dyan, gawin mo ito, do it. Nakukuha niyo po? Pag sinabi ng Panginoon, ito yung dapat mong gawin, as you continue to read the Word, do it. Kahit hindi ka komportable, kahit hindi mo siya feel. Anong nangyari? As the Lord had spoken to him. Nangusap ang Diyos kay Abraham, and Abraham responded doon sa salita ng Panginoon. Abraham trust in the Lord. Nakukuha niyo po? In spite nung siya ay 75 years old, in spite na si Sarah ay baog that time. Ano ang unang ginawa ni Abraham when he respond in faith? Sa tingin niyo? When you and I accepted the Lord Jesus Christ, ano po yung una ninyong ginawa? Tingnan natin kung ano yung ginawa ni Abraham. He built an altar there to the Lord. Faith produce worship. Nakukuha niyo pa? Yung altar dito is ibig sabihin nun, sa tuwing na merong ginagawa ang Diyos na alam niyang dakila, pupunta siya doon sa altar na yon at doon niya pupurihin ng Panginoon. Siyempre, sa panahon natin ngayon, yung wala nang ganung altar. Tama? Na hindi ka na maglalagay ng maraming anumang sa harap mo ng mga figure na thinking mo resemblance ni God. Kung hindi, kung saan ka ngayon, nakaupo ka man, naglalakad ka, nakahiga, natutulog, it's not about the posture, it's about your heart. Faith produce worship. At nang siya ay sumunod sa Diyos, at nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, ang una niyang ginawa, he worshiped the Lord. So, katapos mong i-worship si Lord, at marami kang naranasan sa buhay mo, ano yung susunod mong gagawin? Mga kapatid? Ha?
Tingnan natin yung pangalawang ginawa ni Abraham. Again, he built an altar. Sabi natin, faith produce Worship. and worship will not stop on one event. Worship is our continuous way of life. Nakukuha niyo po? Anong ibig sabihin ng worship? Yung ba yung kakanta ka sa harap? Ikaw ba yung magma-1? Naka-live pa? Yung ba yung worship? Pag sinabing worship is naranasan mo ang kabutihan at ang kadakilaan ng Diyos at iyo itong dinideklara, binabahagi, sinasabi, sinasambit, at darating yung panahon na kung saan sa bawat yugto ng buhay mo, ito ay isang worship sa Panginoon. Nakakuha niyo po? You can bless the Lord, you can worship the Lord sa inyong trabaho. Paano? Pag sinabing maagang pumasok, maaga kang pumasok. Nakakuha po? Pag gamit ang opisina, gamit ang opisina. How can you worship the Lord sa church? You have time, talent, and treasure. Why not worship the Lord from there? Nakukuha niyo po? You have a family. Why not offer and lead our family? Nagigets po mga kapatid? Meaning to say, yung pong ating buhay should be a worship life. Nagigets po? That is why people will, pag nakita ka ng tao, nabibless sila. Bakit? Kasi nakikita nila doon sa countenance. Don't use the word aura. It's a witchcraft. The word should be countenance. Nahahayag, nakikita sa mukha mo, yung itsura mo, that there's something on that person. Yung countenance. Nakukuha po? That's why you are a blessing to others. People will shake hands you. Lalapitan ka, instead na lalayuan ka. I-invite ka ng tao. Kasi hindi ka pabigat sa kanila. You will become a blessing to others. I don't know with you, mas gugustuhin kong maging pagpapala sa iba. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. And part of the promise is the Lord will bless us. In the end, sabi doon, called upon the name of the Lord. Alam natin sa panahon ni Adan, ni Eva, ni Cain, di ba? At sa panahon ni Seth, at dito natin makikita, ang pangako ng Panginoon ay nananatili sa lahat. Bakit tayo nagtitiwala sa Diyos? Ang tanong. Paano mo mai-illustrate yung faith na meron ka? Bakit ka nagtitiwala sa Diyos? Anong pangako niya ang iyong pinanghahawakan? Meron ba? Sabi doon sa Psalm 31:6, sabi ni David, sa iyo, Yahweh, ako ay umaasa. Sabi doon sa 1 Peter 2:6, hindi mapapahiya ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Sabi doon sa 2 Corinthians 3:4, ang sino mang nagtitiwala sa Diyos ay Kanyang pagpapalaan. It's not about your work, but it's about the finished work of Christ. At pag ang Diyos ang nangako, Kanya itong pinatutupad. Amen? Amen. Pangatlo, sabi doon, the gracious preservation of the promise of the Lord. If you're going to read Genesis 12, verse 10 to 20, sorry kanina, yung pong ating main verse, it should be Genesis 12. Nailagay ko yata 11, hindi ko napalitan. Okay, correction lang po doon. The preservation of the promise of the Lord. Alam natin, doon sa Genesis 10, nagsinungaling si Abraham. Tama? Sabihin mo sa anak, kapatid. Tapos, nagsinungaling, bukod sa kanyang pagsisinungaling, sabi nga, mapapahama ko yung kanyang lahi, and yet, naalala ng Panginoon, may pangako kay Abraham. Anong gagawin ngayon ng Panginoon? Dumating yung time na sa ginawa ng Farao, ang naging parang parusa at hindi niya rin alam, ano nangyari? Nagkaroon ng plague o parang skin disease, malawakang skin disease doon sa panahon nila. At ito yung pinakamaganda.
May mga pagkakataon na kung saan parang iniisip natin nasa ilalim na tayo, may mga pagkakataon na kung saan parang hindi na tayo pagkapalain ng Panginoon, may mga pagkakataon sa panahon natin na parang bakit gano'n, kung sino pa yung masama, siya pa yung mayaman. Diba? Ang daming kukunin, ba't hindi pa yung kapitbahay ko, bakit si tatay pa? May naisip kayo gano'n? Dahil ang Diyos ay mapagpala at tapat sa kanyang pangako. Hindi hinayaan ng Diyos na si Abraham ay mapahamak. Tingnan natin ang sinabi dun sa 17. But the Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. The Lord preserved His promise kay Abraham. At anong nangyari? Pinalayas sila. Di ba? Sige na, lumayas na kayo. Dalahin nyo na lahat ng mga binigay namin sa inyo, pati mga alipin. Regalo na yan, hadiah. Mga kapatid, sa buhay po natin. Maybe sometimes parang nakikita natin na wala na tayong pag-asa, may mga deception, may mga pagkakataon na parang hindi ko alam kung hanggang saan kailan matatapos ito. From one problem to another problem. Dumating yung panahon na kung saan parang sinasabi natin na meron na bang Diyos? Minsan kahit Christian nagtatanong meron ba talagang Diyos? Mga kapatid, yung pangako po ng Panginoon, tandaan natin, ay hindi nakadepende sa ating kayang gawin. Amen? Amen. Kahit po tayo ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Huwag niyo pong kakalimutan ito. Pag ang Diyos ang nangako, kanyang gagawin. And paano tayo magre-respond in faith? We need to obey. Sumunod. And when we obey of the Lord, dito natin makikita yung maraming pangako sa Biblia na nilaan po para sa ating lahat. Parang ganito. Romans 8:28. Basahin po natin. All we know, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, those who are called according to His purpose. This promise is only to those who love God, to those who are called, dahil merong purpose ang Panginoon. Nakukuha niyo po? Amen. Merong purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya kahit parang sabihin natin hindi na masaya, lagi na lamang hirap, financially parang hindi ka na successful, kabi-kabila yung utang, di ba? Kabi-kabila yung problema, parang sabihin natin parang wala na. Tanda mo kapatid, yung pangako ng Panginoon na hindi nakadepende doon sa mga pinagagawa mo. Promise is a promise. Pero merong kondisyon. Every time you will see the promise of the Lord, there is a condition. Nagigets po? Meet the condition and He will bless you. Ang sabi dito, to those who love God. Do you love God? Amen. Do you read His Word? Amen. Do you pray? Amen. And we are called to make disciples. Are you really sharing the Word of the Lord sa iba? Yes. At ang pangako, all things, bad or good, all things work together for good. Yung sinasabing good ay hindi dahil paparamihin yung pera mo, ang thinking kasi natin sa blessing financially. Hindi po. Blessing, it has something to do with peace, kapayapaan, goodness, kindness. Nakuha niyo po. Amen. Hindi lahat ng blessing is material. Yung pong kaayusan ng pag-iisip, yung pong maayos na desisyon, lahat po ng ito ay galing sa pangako ng Panginoon. All things work together for good. Para kanino daw? To those who... God. Love God. Sabi niyo, you love the Lord, purihin ang Panginoon. James 1:2-4. Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces Endurance. and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Your joy
You know the word joy? Merong nung bata pa kami, when you say happy, I'm so happy to see you. Nakukuha niyo po. Happy ka. Yung joy is coming from within. Hindi mo maipaliwanag. Yun yung joy. And the other term for joy is Jesus, other, you. When you pray to Jesus. Unahin mo yung other people request, yung mga panalangin ng kapatid. And then in the end, saka mo sabihin, Lord, ito po yung kailangan ko. Then you will feel joy in prayer. Nakukuha niyo po. Ano yung joy? Acronyms? Jesus, other. Di ba, lagi lang tayo, Lord, pagkagising, Lord, bless mo po ako, pamana. Paano na yung iba? Kaya hindi mo maramdaman yung joy. Hindi ka nagpupuri, hindi ka nagpapasalamat, hindi ka nag-worship. Bakit hindi mo unahin yung prayer request ni wife, ng anak, ni nanay at ni tatay? At kadalasan, hindi mo na naaalala kung ano yung prayer request mo. Bakit? Because you feel the joy of praying to others. Nakigets po? At dito sabi doon, sa lahat ng problemang meron ka, anumang trials ito, alam natin na tayo ay tinuturuan lamang ng Panginoon na mag-endure. Okay? At yung endurance sa meron ka, in the end, sabi doon, you may be perfect and complete, lacking nothing. Matthew 11:28 to 29. Basahin po natin. Take my yoke upon and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. The key word here is humility. You will stop na magiging trying hard ka to do more para maipakitang religious ka, mabuting tao ka. You will stop doing it. Bakit? If you are humble, then you will find your rest for your soul in the Lord. Nakukuha niyo po. Amen. Amen. 2 Corinthians 12:9 to 10. And he said to me, My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore I would rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore I delight in weaknesses, in insults, in distresses, in persecution, in difficulties, in behalf of Christ. For when I am weak, then I am strong. that is why many people stop being a Christian to follow Christ. Bakit? Kasi nakadepende sa kanilang kayang gawin. Sabi doon, my grace, the word grace ay nandun na naman, is enough, sufficient for you, for power is perfected in weaknesses. Ano sabi doon? Kung ano man yung meron kang buhay ngayon, hindi aalisin ng Panginoon ito. Ano man yung trial sa meron ka, ano man yung problema, ano man challenges, nandyan lang yan. Bakit? Upang maipakita ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ninyo. Nakukuha po. Amen. Anong dapat lang natin gawin? Sa lahat ng meron tayong problema, weaknesses, insulto, distress, persecution, difficulties in behalf of for Christ, kung saan ako mahina, doon niya ako palalakasin. To those who are humble in the name of the Lord. Nakukuha po. Amen. Aminin mong mahina ka. Hindi naman talaga ikaw ay malakas. And now, di ba sabi doon? Let the weak say, I am strong. you are strong and rich in the name. Second slide to the last, Philippians 4:6 to 7. Basahin po natin. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made to God. And the peace of God, which passes all comprehension, will guard your heart and minds in Christ Jesus. People, ang tendency is to see is to believe. Tama? Yes. And most of the time, pag may problema tayo, mas sinasabi natin yung bigat ng problema kaysa magpasalamat. Bakit hindi natin ibahin? When you pray, why not say, Lord, thank you po sa problema ko kasi natututo po akong lumapit sa iyo.
Lord, salamat po dun sa trials na meron ako dahil natututunan kong napakabuti mo pala sa akin. Lord, salamat po kahit isa lang yung sapatos ko, kahit sila ay 10, kasi kumpleto yung paa ko. Nakukuha niyo po. Lord, salamat po dahil kumakain ako ng tama sa oras. Ilan po yung tao hindi nakain ng tama sa oras? In everything, be thankful. Kung ano yung wala ka, huwag mong hanapin. Mai-stress ka lang. Amen. Nakukuha niyo po. Opo. But in everything, give thanks. In everything, give thanks. Thanks. Dahil ang totoong kapayapaan po ay nakikita sa pagpapala at katapatan ng Panginoon. Hindi po nakikita yung seguridad ng buhay kapag walang problema. Hindi totoo yun. Hindi po nakikita ang seguridad ng buhay kapag kamagaang ng feelings. Ang totoong security na meron tayo because of the promise of the Lord in our lives. Amen po. Amen. In closing, basahin po natin. For I am confident of this very thing, that he who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. Pag sinimulan ng Panginoon, kaya niya pong tapusin. Pag ginawa ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, ginagawa niya po. God will help us to grow in grace until such time na tayo po ay mag-mature. Nakukuha po. Sinimulan ng Panginoon, kaya when you are discouraged, huwag kang mag-give up. Tawag ka kay Jesus. When you feel parang, Lord, parang incomplete ang buhay ko, call ka kay Jesus because He will complete you. Hindi girlfriend or boyfriend. Hindi asawa o anak. Only Jesus can make you feel complete. Nakukuha po. Nakadepende ang lahat sa pangako ng Panginoon. Kung meron kang shortcomings, nag-fail ka, meron kang kasalanan, may mga pagkakataon, always remember the promise and the provisions of the Lord. Huwag mo pong hayaan ang present na sitwasyon mo ngayon, ang iyong imperfect condition will rob the joy in your heart. Knowing Christ, meaning you are drawing closer to Him. Amen. Amen. Before we pray, and before may we ask yung pong ating praise team, yung last song nyo kanina, Okay po. sige po, tayong lahat ay pumarin sa taas, sa harap, yung mga praise team. Reflect on this. What are the hindrances for you to follow Jesus in your life, in your career, in your ministry, in your work, and in your family? And how do you respond in faith by following Jesus? Let us all stand and let us sing yung closing song kanina in our response. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, for keeping us reminded kung gaano kakabuti at gaano ka katapat sa amin. Awitan natin ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang
magpatay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsamay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan natin ang Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
Tunay, Panginoon, na Ikaw po ay tapat sa iyong pangako. At humihingi kami, Panginoon, ng tawad at kadalasang kami lunod sa aming problema. Nasisilaw kami, Panginoon, ng lahat ng ito'y parang walang Diyos sa aming buhay. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng failure, sa lahat ng kasalanan, sa lahat, Panginoon, ng mga pagbagsak namin, sa lahat, Panginoon, ng pagkakataong alam namin hindi namin nami-meet yung expectation mo. Salamat po dahil meron kaming Diyos na tapat sa Kanyang pangako. Hindi ka nagbabago kahit kami, Panginoon, ay pabago-bago. Kailanman ay Ikaw ay tapat kahit hindi po kami tapat. Kailanman, Panginoon, ay Ikaw po ay mapagmahal kahit hindi kami kaibig-ibig. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami tinalikuran kung sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at sa panahon namin ngayon, O Diyos, Ikaw po ay tapat sa lahat ng ito. At baonin namin, Panginoon, sa umagang ito, ang pagkapalang Ikaw po ang nagkaloob at nasain po ng bawat isa na mabless ka, matuwa ka sa lahat ng aming ginagawa. Turuan at tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at patuloy, Panginoon, na sa buhay naming ito'y salaminin namin ang iyong kabanalan. Lord, we confess all our sins, ang lahat ng aming kabuktutan, ang lahat ng aming self-centeredness, ang lahat ng aming pride, ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na hindi po nakakaluwalhati, ang masamang pag-iisip sa aming kapwa, at kadalasan ay nililimitahan ka namin. Lord, have mercy on us. At taglayin namin, Panginoon, at samahan mo kami na sa pag-alis namin sa lugar na ito, ang iyong pangako ay mananatili pa din. Thanks be to God, dahil Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin, sasambahin, at luluwalhatiin. At ang tangi ko lamang dalangin, Panginoon, sa lahat ng iyong anak, kami pong nawa ay datnan mo ng tapat na naglilingkod sa iyong pangalan. O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.